Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Tungkol sa gusto niyang mangyari. Naka Napaka-imposibleng mangyari. At kung mangyari ito, nakakatakot. Tungkol po ito sa resulta ng May 2025 election, lalo na kung sa senador. Anong gusto niyang mangyari? Ito, sa GMA News Online. Marcos wants 12-0 sweep for Partido Federal ng Pilipinas senatorial bets. Sinulat ni Sherlyn Untalan, January 31, 2025 kahapon. Kasi kahapon nagkaroon ng convention ang Partido Federal ng Pilipinas. So ito yung pahayag niya. Okay, so ito ang exact statement niya. Ang nais naming maging resulta, siyempre, ang lagi naming iniisip, dapat talaga sa unang-una sa Senado, 12-0 dapat. Yan ang habol namin. Okay, so nagkaroon ng Partido Federal Pilipinas Leaders Convergence Summit sa Manila Hotel kahapon. So, ang Pangulong Marcos Jr., siya ang chairperson ng Partido Federal ng Pilipinas. So, dagdag pa niya, sabi niya, palagay ko naman ay napili natin ang pinakamahusay, pinakamagaling, at pinakamatibay, hindi lamang sa eleksyon, kung hindi sa serbisyo publiko. Ganon kataas ang quality ng miyembro at ng kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas. Dapat, basta kami sa leadership ng Partido Federal ng Pilipinas, sinasabi natin, walang dapat matalo dito sa ating mga kandidato dahil yan ang pinakamagaling. Wow, palakpak! So ito itong senatorial slate ng Bagong Pilipinas, ang administration is 4 groups yan. Unahin natin yung Partido Federal. Ang alam kong kandidato yan is si Manny Pacquiao, si Senator Tolentino at si Benhur Abalos. Ito ang alam ko. So, tanong, pinakamahusay, pinakamagaling pa si Idol Manny Pacquiao? Yan ang tingin ng Pangulo, pinakamahusay, siguro sa boxing, pinakamagaling. Abalos. Wala nga, hindi nga makapasok sa Magic 12 si former Secretary Benhur Abalos. Tolentino, wala, hindi pumapasok. Si Manny Pacquiao lang ang pumapasok sa Magic 12. So, paano maging 12-0 slate? Punta tayo sa NPC, yung National People's Coalition. People's Coalition, okay. Lacson, okay yan. Believe ako. Soto, okay yan. Revilla, langanin. Lito Lapid. Pinakamagaling ba yan? Lito Lapid? Yan ang tingin ng Pangulo pinakamahusay, pinakamagaling. So, ano pa? Yung Nacionalista Party. Cayetano, okay yan. Villar, not so much. Kasi baguhan ito Sino pa ba? Ayun, si Senator Amy. Kaya lang medyo kumalas, naging independent. So, ang nakakapasok lang sa Magic 12, itong si Cayetano, sometimes si Villar. Amy, alanganin na. So, paano maging 12-0? Ano pa ba yung ibang grupo? Kalimutan ko na yung may isa pang grupo. Anyway, matandaan ko na lang mamaya. So, nakakatakot, sabi ko, dahil pag yan ang ambisyon nila, I don't know anong gagawin nila para maging 12-0. Kayo mga kaibigan, tingin nyo, is it possible na maging 12-0?
papaano na lang yung mga service na pinapaniwalaan ko, ang pumapasok dyan, pumapasok si Bentol po. Independent ito. May sariling paninindigan. Paano nila tatalunan si Bentol po? Pumapasok si Bongo. PDP, Duterte. Paano nila tatalunin si Bongo? Pumapasok din si Senator Bato de la Rosa. Pumapasok din si Willie Revillame. Yan, nakikita kong 4 na pwedeng pumasok sa Magic 12. So, 8 lang sa kanila ang medyo mas sigurado. Paano mangyari yung 12-0? Kaya sabi ko, bantayan natin. Nakakatakot, nakakaalarma kung ganun nga ang mangyari. Sana, patas lang na eleksyon. Yung kung ano lang ang sentimento ng taong bayan, yun lang ang lalabas. So, ano pa ba yung sabi ng Pangulo? Okay, sabi niya, the best people and the most effective public servants in the Philippines are under their umbrella. Okay. So, ito, dagdag pa niya, at asahan ninyo, ang Partido Federal ng Pilipinas is the strongest party in the country today. Wow, yes, dahil sila in power Lakas CMD pala yung another group. So, yung mga kandidato ng Lakas CMD, si Erwin Tulfo, sino pa ba? Nakalimutan ko na yung ibang ng Lakas CMD. Ayan, may pumapasok. Number 1 palagi si Erwin Tulfo. Kung yun ang talagang lalabas, so be it. So, kailang wag silang magkumpiyansa. Dark horse. Sino mga dark horse? Attorney Vic Rodriguez and Congressman Dante Marcoleta. Sa ngayon, hindi sila pumapasok sa survey. But I still believe, lalo na si Attorney Vic Rodriguez, campaign strategist ng BBM Unity nung una. Kung naipanalo niya si BBM, I believe, may papanalo ni Attorney Vic Rodriguez yung kandidatura niya in a very unique way. Okay. Ganon din si Congressman Rodante Marcoleta. Sana makapasok sila. Kailangan natin sila. Sila kung pinaka-the best, ito na, Marcoleta Rodriguez. To me, sila ang pinaka-the best. Sana mananalo sila. Okay mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood sa ating channel. Nakakatulong po kayo sa nangangailangan. Talaan-Big Tribe ang ating tinutulungan, ating income. So, ipakita ko sa inyo, pagtulong natin sa kanilang mga bahay. Namimigay tayo ng yero, libreng yero at pako para ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay or makapagpatayo ng bagong bahay.